Oh, ayan na. Ito yung pang-commercial sa Pilipinas. Oh, ayan. May kulay brown, may puti, may ganyan. Oh, ayan, pwede. Highbrow, Star-Crossed, Kimber. Mga pang-commercial nila. Hindi tayo makakabili niyan pag hindi ka integrator. Doon tayo sa nauna. Okay. Pero kung malakas kayo sa kanila, makakabili kayo. May mga magdalo sa mga kumpanya, mga nagmanakam ng kampanya, yun, pwede. Kakakuha kayo, pero wala nang trabaho sa susunod na 1 linggo yun. Ganon. Ayan, saso ang tawag nila kung minsan. Nako, ay sa brown din yun. Basta kung nakita nyo, ang buntot ay puti, brown yun. Kahit ano pa ang pangalan. Saso, ay sa brown, ay sa black, ay sa red. Pare-pareho lang po sila. Brand name lang yon. Kumbaga, i-toothpaste. May close-up, may Colgate, may Happy. Pare-pareho lang po yon. Okay? Pwede rin. Si Asil. Okay, yan. Laki. Ala, 1.5 yan. Binibenta nila. Marami na tayo yung mga hobbies sa Pilipinas. Ilang kilos? 10 kilo. Yung kabir, hindi pwede yun. Yung kabir, parang asaso lang, parang brown lang yun. Bambansa, Indonesia galing to. Yung mga magnanakaw, nag-i-smuggle. Sana ito ang i-smuggle, magmula doon sa Indonesia sa Pilipinas. Akalain mo, isang alaga mo, 10 kilo. Dami pang iluluto mo. Pwedeng pakainin ng buong barangay. Hindi, 5 buwan din, ganyan kalaki. 1.5 nga lang. Ang bili mo sa chicks. Wow. Kung may breeder ka lang na 10 na ganyan. Yung mga hobbies natin, ang dami-dami. Yung mga mayayaman, mayroon silang ganito. Yan Japanese Shamo. Yan. Ganyan din. Wala akong makakita na marami dito sa Pilipinas Pero meron tayo niyan. Mga hobbies trend. Pwede nyo ring alagaan ito, pangkarne. Pang-breeder din, basta may lalaki at babae. Pwede. Ayan. Turken. Pero ang tawag namin dito, cobra. Okay. Walang balahibo sa lieg. Pero ito ay genes talaga nila and completely dominant allele meron sila. Kaya walang coat. Kaya lang, pag marami kayo nito, ang tendency at hindi kayo nakapagpakain ng tama, tatay, natutulog ka na naman. Ay magtutukaan sila at pag natuka yung leeg niya at namula, patay si Turken. Okay? Okay, ganun din yung mga anak. Meron ako nito Okay, ayan. Sisimani chicken. Napakamahal na manok, gustong-gusto ng mga Chinese. Marami na sa atin. Itim lahat. Magmula sa ngalangala, magmula sa balahibo, pati itlog, pati muscle. Hindi, yung yolk, pareho pa rin. Ikaw naman, sobra ka naman. Itim lahat. Pero pag linuto mo yung itlog, puti pa rin at yellow ang nasa loob. Sobra naman si Mami, exaggerated ka naman. Indonesia pa rin. Semani chicken. Kasi ini-invite po nila ako doon na lecturer sa 2 university nila doon. Kaya, syempre, exchange kami. Kaya sabi na, madam, we have different chickens here. So, pinipicturan. Yan lahat galing sa Indonesia. Okay. Yan ngala-ngala, maitim. Yung itlog, madam, puti pa rin. Sobra naman to si Mami talaga. Century egg, ganon. Ayan, very expensive chicken. 1,500 also, day old. Parehas ang asil. Pero si asil, 10 kilos siya. Pero eto, kulay itim. Gustong-gusto ng mga Chinese. Kasi may paniwala sila na kung nangingitim na yung sabaw, Po?
Wala. Wala kami niyan. Meron lang ako mga friends na hobbyist na nag-aalaga nito. Meron tayo. Sino meron si Manny rito? Oh, wala. Ayan, meron tayo. Okay? Si Manny. Ito, meron ako. O, yan. Si Chinese Silky, kahit ganun yan, maitim rin ang kalamnan. Kahit gaano kaganda, hindi ito tunay na kulay, kinulayan ko lang dahil paborito ko pink. Okay. Pero ito, pwede mong pambenta. Mahal yan, 500 isa. Kaya kumikita kami rito. Kasi ang ganda bang alagaan naman. Yung mga mayayaman, may middle class, sabihin ng mga apo, ay, lola, lolo, can I buy one of that? Oh, sabi ko naman, okay, sige, magkano po ito? 500 yan. Pero pag nakikita ko naman na nasa medyo hindi nakakangat, pwede ng 400, sabi ko naman. Oh, di kita ka pa rin. Diba? Yan sila. Normal color. Brown and white and black. Meron tayo, brown and black and white. Chinese silkies ang tawag sa kanila. Eto, sinasabi ko, pwede nyong alagaan sila. Kasi eto, pwedeng pang-hobby, pwedeng, yung mga young people namin, yung mga estudyante namin, kumikita sila. Pag wala na silang allowance, lalagay nila sa internet. Silky chicken for sale, 500 kaagad. Pa? Isang piraso. Ilang buwan? Ready to lay. Ready to lay. 4 months. Pwede. Basta silky din. Yung si Manny, sobra ka naman. Para mong pinaghalo si tupa at saka si goat. Sobra ka naman. Di pwede. Kung ano lang yung kaklase, yun lang. Di ba? Pag pinaghalo mo yan sa broiler, ano kaya ang mukha? Kung naman, mami, wag mong salaulain ang ginawa ng Diyos. Po? Ay, ewan ko sa inyo. Meron pa tayong manok. See-through, yung sinasabi niya. Wala na, hindi. Naked chicken ang tawag dyan. Ito sinasabi niya. Pero dito sa Pilipinas, hindi pwede. Nakakanganay. Init na ako. Wala pa akong balahibo. Meron na tayo. Meron na tayo dito. Naked chicken. Libre ang plucking. Libre, wala na. Ready to cook. Rekado na lang ang kulang. Pero regulated sa Pilipinas dahil animal welfare tayo. Dito sa Bay AI, katabi lang nitong opisinang ito. Pag yan hindi mo binigyan ng tamang pag-aalaga at binilad mo yan, ikaw ay mumultahin ng animal welfare. Dapat yan ilinagay mo sa medyo malamig. Meron siyang, hindi naman aircon, electric fan, air continuous, nakabahay. Okay. Naked chicken. Okay. Pero meron na tayo. Hindi, Pilipinas yan, pero galing Europe. Alam mo naman sa Europe, ma-winter sila doon. So, pwede walang balahibo. Yung geneticist nila, de-develop na wala nang. So, nag-import. Yung mga yaman natin dito, pero nagsisimula pa lang tayo. Brooding na tayo. Diyos ko, matatapos pa tayo nito. Dami-dami pa. Bilisan ko na lang, ha. Brooding. Ano ba ibig sabihin ng brooding? Pag nakapagpapisa na tayo, ano ba dapat gawin? Bumili kayo ng day old. Hindi kayo nagpapisa. Bumili kayo ng day old. Okay? Anong gagawin? Okay? Una, dapat malinis ang bahay bago dumating ang sisiw. Painitin na ang bahay bago dumating ang sisiw. Ang ibig sabihin niya, meron kayong brooder, takip lahat. Ilaw lahat. Okay? Ang ilaw dapat 2 feet. Okay? From the floor, 2 feet. Kung mas mababa sa 2 feet, mabubulag si manok. Okay? O, 2 feet. Nakakurtina lahat ng sako. Okay? Dapat i-maintain sa katawan ng manok 41 degrees. Ang bahay, 36 degrees. 3 yan. Temperatura sa loob ng bahay, temperatura sa loob ng kulungan, at temperatura ng manok. Hello? Kala nyo, simple lang.
Lagayan na. O, ayan na. Saraduhan ng bahay ng kurtinang sako. Lagyan din ng dyaryo. Lagyan ng ipa, 2 inches. Kasi kailangan ng init. 2 inches na ipa. Kung wala, sodas. Kung wala, ginunting-gunting na dyaryo. Yan. Kusot. Yung kusot, tignan nyo lang, baka mapuwing sa kusot. I'm telling you the truth. Kung may ipa, ipa. Kung wala, di kusot. Kaya lang, tignan nyo, pag nagkalay-kaya na yung mga yan. Oh, mabubulag yung manok mo, magreklamo ka sa akin. Bakit sinabi mo kusot? Ano nangyari? Nabulag si manok ko, kasalanan ko na naman yan. Oh, di ba? Kaya sinasabi ko na ng buong katotohanan dito, mamili kayo. Kung wala dyaryo, mas safe na yung si dyaryo. Yung dyaryo, 10 na dyaryo, pag walang kusot at walang ipa. Kasi maaari sa inyo, wala namang ipa. O di 10 dyaryo, patong-patungin nyo. Bumili kayo ng star, buong star na luma, ilagay nyo, 10 patong, walang ipa. Okay. Hello? Oh. Okay, wag niyong painumin, wag niyong pakainin muna. Pagdating ng manok, sisiw, galing sa biyahe, galing Manila, galing ng Bulacan, dinala sa Tarlac, o galing Manila, dinala niyo ng Cavite o Batangas. Pagod yung manok, wag mong pakainin muna. Okay? Tubig na may asukal na pula. Concentrated carbohydrates. Pag pinakain mo kaagad, physiological shock. Yung mas malalaki ang unang mamamatay. Tubig muna. After 30 minutes, dun kayo maglagay ng booster mash. Okay? Dun muna sa dyaryo. Kung may feed plate kayo, 100 yung manok mo, 2 feed plate ang kailangan mo. Pwede na. Alin? 3 kutsarita sa kalahating litro, concentrated. Huwag mo nang damihan, di nila mauubos yun. O, hindi po. Yung molasses, huwag mo na. Yung bamboo, guntingin mo maliliit. Pagkatapos ng tubig, yung gunting-gunting na bamboo, kasi may antibacterial si bamboo. At napag-aralan namin yan. At palalakihin niya yung intestine. Pakainin mo, una, before booster. After 30 minutes, tanggalin si bamboo. Hindi kailangang ubusin niya. Makakain lang siya ng 2 piraso ng bamboo, okay na. Okay? Tanggalin na. Then, booster mash. Hello? Yes, sir. Ilaw. 1 watt per bird. Tandaan nyo yan, ha? 1 watt, isang bird. 100 na day-old chick, 100 watts. Kung 50 lang manok mo, this 50 watts. O, ano yun, ha? Standard. Tandaan nyo yun. Pwedeng lampara kung walang kuryente. Nakapalibot ang wire. Siyempre, baka meron kayong, pupunta yung manok doon. Iihawin niya sarili niya. Kaya maglagay kayo ng wire. Experience ko yan. Di ko linagyan yung wire. Dinalitsyon sila lahat kinabukasan. Mainit. Gusto niya. 41 degrees ang gusto. Ay, may maintain mo. Huwag masyado. Kaya meron kayo dapat temperatura. Saksak mo dun sa puwet ng manok. Huwag lalampas ng 42. 41 dapat. Tapos yung temperatura mo sa loob, 37 degrees. Hello? Iba ang temperatura sa loob ng bahay, iba yung manok mismo. Kasi kailangan niya mainit. Kaya yung native na manok, 10 lang kasi nakikip-kipan niya yon. 10 lang na itlog ang pwede mong ipapisa kasi yun yung kaya niyang ganunin. Okay? Nag-brood siya natural. Hindi kayo nagbibigay kay native na manok ng ilaw, pero yung init ng katawan niya, yun ang naibibigay niya sa mga sisiw. Kaya ang galing ni native. Ang galing ng God. Nagbibigay siya ng natural. Pero kung marami na kayo, naglagay kayo. 2 feet, ayan na, sisiw. Kainin mo. Okay. Pag malamig ang panahon, 2 weeks. Pag mainit na, 1 week na lang. Kailan mo tatanggalin yung ilaw? 24 hours yun, ha? 14 days. Kung malamig. Pag summer. Sige nga. Okay. Kung may pakpak na sa balahibo, okay? Tignan mo, kaya obserban mo. Tumubo na yung pakpak sa balahibo ng aking sisiw. Pwede nang tanggalin mo yung pang-araw. Yun na lang gabi ang iilawan mo.
Then, the next week, pwede mo nang buksan yung kurtina. Side muna, unang side. Kasi mabigla kung tanggalin mo lahat. Bigla silang manlamig. Yung sudden change ng temperature, sisipunin si manok. Tandaan niyo yung lahat ng sinasabi ko, lahat ng lumalabas sa bibig ko, importante lahat. Kasi very important na technology yun. Dahan-dahan din na, ito muna, tanggalin ko, sako. Day 2, day 3, day 4, lahat. Okay na, grower na sila nun. Sambuan na sila nun. Okay. Pag hindi maayos ang brooding time ninyo, pangit ang magiging grower time, pangit din ang pangingitlog. The first 7 days, very important life. Sapinan nyo sa paa. Dahil delikado ang paa ng manok sa first 7 days. Kaya merong sapin sa paa. Ang sapin sa paa, hindi naman nagmimedyas, right? Pero yung dyaryo nyo, yung ipa ninyo, yun ang pangsapin ng paa. Huwag nyong lalagyan yung brooder nyo na wala silang litter. Okay? Delikado. Kaya yung curtain ninyo sa ilalim, importante din yun. Pag nag-brooder kayo, pati sa ilalim may kurtina. Hanggang dito lang yung floor nyo. Pati dito may kurtina. Kasi delikado yung papasok na hangin sa paa ng manok. Okay? Mag-ingat sa mga daga. Okay, ito Mag-ingat sa mga daga at ahas. Bakit kaya ubos? Yan pala, paborito kasi pagkain ng daga, day-old chick. Ahas, day-old chick. Meron akong instance na gano'n. Nag-thesis ako sa Iowa State when I was in the US. Ubos, 7 araw-araw. Yun pala may sawa doon na pagkalaki-laki. 7 araw-araw ang kinakain niya. Ay, ang ginawa ko, inobserban ko. Hinintay ko talaga. Ano ba? Sino ba kumakain rito? Diyos ko, pagdating ng 2 o'clock in the morning, ganyang kalaki na sawa ang pumapasok doon. Nai-stretch pala, nagaganon yung katawan ni sawa pag pumasok. Pumapasok siya sa napakaliit na pagitan na. Those are my experiences. Okay, pakain, chick booster Pwedeng first 7 days kasi mahal yung booster pag marami kayong Basta booster. Booster kasi 21 to 22 crude protein. Ang ibig sabihin nun, malakas na magpalakas ng timbang. Punong-puno ng vitamins, punong-puno ng minerals. Okay? Kaya nga booster. Okay, so ayan na. Ang mga sisiw nyo dapat, pag bumili kayo, bilog ang mata. Hindi uso ang inchik. Chinito, pangit dito, dapat bilog. Pag chinito sila, ang tendency, ang day-old chick, bulag. At kulay gray ang mata. Dapat itim, bilog. Okay? Light yellow. Dahil kung darker yellow, okay, is colored to Pero pag puti, dapat light yellow lang. Punong-puno ng formalin yun. Kasi doon sa paglinis, doon sa brooder, linalagyan ng formalin yun para mamatay lahat yung mga bakterya pag nagpapisa ka. Yun ang pinalilinis namin Pag naging maraming formalin, naging kulay yellow, mamamatay yung sisiw. Kaya dapat light yellow lang. Okay? Tuyo, malinis at tuyong balahibo lalo sa puwet. Okay? At ang paa at makinis at tuwid. Dapat walang kagaya sa akin na may mga pulang, mga veins, varicose veins. Day 1 pa lang may varicose. Paglaki niya, magi-split siya. Magi-splay leg siya. Hindi niya kayang timbang. Kaya tignan niyo, yung binibili niyo, dapat malinis ang legs. Okay? Gising pa? Maliksi ang sisiw. Okay? Ako, matatapos ko kaya ito. Ayan Ang ginawa ko, ito yung brooder ko. Nakasarado lahat sa bahay ito, hinati ko yung liso. Hinati ko yung liso, 2 feet siya. So, linagyan ko yung bulb doon para makonserve yung init. Ito. Gumawa ako ng canopy niya para hindi aakyat yung init, makukonserve sa ibaba. 2 feet. Ayan, 100 birds ang laman. May tubigan, may dyaryo. Dito na ako nagpakain, wala akong feed plate. Ad libitum, dapat ang pakain. Araw at gabi. Kasi yan ang kailangan ng lumalaking manok. Lalo na sa first 14 days. Booster.
Anong grower kayo dyan? Booster pa lang pinapakain, wala pa tayo sa growing. Oy, ganito lang ako mag-lecture Baka mamaya mapikon-pikon kayo, pikon talo. Eh kung seryo-seryo, ang susunod nating pag-aaralan, matutulog kayo lahat. Diba? Okay. Ayan heater, 1 watt per bird. 2 inches ang rice hull plus newspaper. Height of bulb, ito ang pinaka-importante sa lahat. 2 feet. Okay, tandaan nyo yon. Sabihin nyo naman natuto ako kay Dr. Beltran sa technology. Yun rin ang sasabihin nyo pagdating. Pag ano nyo. Baka mamaya, pagdating ko dun sa inyo, bibisita ko sa inyo, hindi nyo na ako kakilala, yumaman lang kayo. Baka mamaya ito. Yan. Yung farmer namin, maayos. Linagyan pa ng katsa. Pag masyadong malamig. Kasi pag masyadong malamig, punta sila doon. Nandito sa loob yung ilaw. Pag naiinitan sila, sa labas sila dyan. Diba? Kanya-kanyang style. Alam mo, natututo ako sa farmers. Hindi lahat yung technology galing sa akin. Hindi galing sa mga farmers. Clinip lang nila. Pwede naman kayong bumili ng plastic clip. Eto, ipit sa damit. Eto, marami silang kawayan nasa probinsya kami. Di inipit lang. Pagkatapos na, di tanggalin mo. Pagkatapos ng 14 days, dito na sila mag-grow, tanggalin mo na ito. Kasi tanggalable to tanggalable yan. Store mo ulit, naka-flat yan. Eto, clinip lang. Yung pinagdugsungan, clinip lang yan. Po? 2 feet. Kasi kung 1 feet lang, tatalon siya. Hindi kayang talunin ng day-old chicken 2 feet. Pag 1 meter naman, paano ka naman makakaakyat doon na gaganon? Diba? Logical lang lahat. Logical lahat yung ginagamit natin dito. Ikaw naman ang kawawa. Bro, kumusta ka na? Sabi niya, naantok. Naantok na. Sige nga, tumayo nga muna kayo. Sandali. Tayo! Sabi mo, buhay pa ako! Buhay ka pa? Sige, upo na. Sige. Mga uto-uto. Hindi, biro lang. Okay, nakakangawit nga din talaga. Paano naman itong room natin? Crowded. Sige, okay lang. Ayan. Meron ng bagong brooder lamp. Ayan bumili kayo ng ganyan. Eto, heater. Meron din heater na mahal. Okay. Yung UV. Mahal yon, 15,000. Ito, 650 lang. Bahala kayo, kung may pera kayo, kung wala, di bulb. Mas maganda na ngayon, LED. Di ba? Social. Hindi mainit yun. May mainit din. Depende sa wattage. Okay. May ceramics. Yan. Yan. Heating device. Meron din. Yan. Gusto nyo. Nagbabaga ito. Marami na. 740 per piece. Philippine peso yan. Yan. Importante. Tignan to. Sulat-sulat. Raise the house temperature. Yun yung sinasabi ko, 29 to 30. Preheat ng 1 day. Tapos, yung temperature sa chick level. Yun lang yun. Yung chick level, 41 degrees. Dapat meron kayong thermometer. Marami na ngayon mabibili. Yung inside house temperature, may maximum, may minimum. Bumili kayo sa Chinese store. 120, right? O kaya sa Japan. Ano ba yun? Japan, ano? Yun, Japan. Marami kayo dito. 120 pesos in temperature. Okay, important points in brooding. Ito yung space requirement. 25 chicks per meter square. Ito 40 to 41 sa manok. Okay? Yun yung temperature ng manok. Lalagay mo doon sa puwetan. Makikita mo. Meron na rin mabibili ngayon. Japan din. Chinese. Wala ang Pinoy Ang Pinoy, bili-bili na lang siya dyan. Alam mo yan ang kulang natin mga Pinoy. Kulang ng mga engineers. Kulang ng mga inventor. Mag-impento kayo. Ang gagaling nyo. Hanggang bla-bla lang ang Pinoy.
China, hanggang bibili na tayo ng mga build. 350 ang gasahod ng Pilipino, mga inchik. 1,000? Ewan ko ba? Eto na po, importante to. Sariring. Under the brooder, 35. Okay, yan na. Pag third week na, ibaba na. Pwede nyo na nang tanggalin sa brooder. I-maintain mo na lang, yun lang ibig sabihin nito, 20 to 22 degrees. Yun lang naman ang ibig sabihin ng table na yan eh. Kaya lang, for your information, dahil nandito na nga lahat, till transfer yan at layer na sila, ang dapat ay malamig. Ang layers, gusto niya malamig. Kaya magtanim, ngayon pa lang, kung may plano kayo, magtanim na kayo ng maraming punong kahoy. Yun lang ang pwede natin gawin. Magtanim na kayo. Yung fast growing, aratiles, saging, mahogany, in 8 months. Okay na, ako. Saging. Pag naubos ko yung saging, kakainin ng manok kainin ko yung bunga, yung saging na tinatadtad ko, linalagyan ko molasses, pakain sa manok. Okay. Ito ha? Yan, yung brooder namin. Hindi pwede to Pinakita ko lang kasi yung farmer ko. Hindi pwedeng ganyan. Magbo-brood siya. Saging lang. Hindi pwede Hindi pwede. Eto, lagyan nyo ng sako. Lagyan nyo pa ng ipa. Bago yan. Tingnan mo, puro hangin. Wala. Hindi magagandang mga manok pagdating ng grower yan. Bawal ito Hindi ganyan yung tinuturo ko. Pinapakita ko rin ito para alam nyo yung hindi tama at tama. Growing na tayo. Tapos na tayo sa brooding First 14 days. Growing na. Okay, yan na. Malalaki na sila. Maliksi at walang sakit, maganda at makintabang mabalahibo. Hindi pa sila nangingitlog. So, ang protina pumupunta sa balahibo. Okay? Walang kuto. Siyempre, mamaya na yung bakuna Mga growing mo na. Pakain mo dito, starter feeds, pagkatapos ng brooder mo ng 2 weeks hanggang 1.5 months. Okay? Then, after 1.5 months, grower na siya. Okay? Grower na yung papakain mo. So, ganito na ang mangyayari. Halos magkakapareho ang timbang, tama sa edad. Ang mga mata ay bilog at klarong itim, malinis at tuyong mga tuka at mga ilong. Makikita mo, pag malapit na silang mangitlog, mamumula na ang wattle at saka comb. Yun ang palatandaan na sila ay magandang paitloging manok. Pero, pag ganito ang makikita mo, na hindi lumaki ang wattle at hindi rin lumaki ang palong, kalmo na siya. Di siya mangingitlog. Okay? Hello? Ito ang bahagdan na hindi ito magandang. Dapat lumalaki ang wattle, lumalaki ang comb. Okay? Pero pag ganito, sayang lang yung kinakain nito. Okay? Ulamin mo na. Okay? Kumakain lang. So, tignan mo sila, Talagang maganda yung palong. Eto, candidate to na hindi maganda. Okay? Candidate to. Okay? Eto ang gagawin mo, pwede mong i-separate. Separate mo to, separate yan. Dagdagan mo ng pagkain. Within 2 weeks, hindi pa pumula ang palong at saka wattle, tinola na yan. Kausapin mo. Within 2 weeks, Warning na to. Pag hindi pa pumula yung iyo, tinola ka. Tignan mo, pag natakot yun, mamumula. Hoy, baka mamaya. Ang ibig sabihin nun, kulang ang pakain. Kulang ang sustansya. Kaya alagaan mo siya na mabuti. Within 2 weeks, wala pa, katayin na. Hello? Yan. Ayan na siya. Growers na, pumupula na ang palong at wattle. Diretso ang paa. Uniform ang growth. Okay, ano ang uniform? 100 plus or minus sa average. Halimbawa, 1 kilo na siya. Dapat, ang uniformity nun, 900 to 1.1 kilos. Okay pa. Pero, kung may 750 at 1.3 yung iba, ay, hindi na uniform yun. Ang ibig sabihin nun,
may hindi nakakakain. Hello? Eh bakit siya kalaki-laki? Eto, kulang ng pakainan mo. Hindi, tatanggalin mo na rin itong mga ito. Hindi na siya hahabol. Kaya magkikilo kayo every week. Hello? Alam nyo, yung adult, hanggang 2 hours lang ang ng utak ha. Sabihin nyo lang, kung tama na, uwian na. Ayan growers, maglagay ka na ng ganyan. Etong mga ito, malalaki to. Tignan nyo, maliliit yung nasa ibaba kasi may pecking order sila. Ito ay simpleng technology na dapat nyong gawin. Okay? So, maglagay ng sampahan sa 45 days, 1.5 months. Magtalaga ng oras sa pagkain, pagpapainom, pagpasok sa loob ng manok para masanay sila. Alam nyo, dapat the same time ng pagkain, the same time din ang pagkuha ng itlog pag nangingitlog na sila. Sanayan sila. Ibang tao ang papasok dyan, tignan mo, sa gaganunin nila. Dapat yung pagmumukha mo, pareho rin yung pagmumukha na pumupunta doon. Ganun talaga sila eh. Tingnan mo, pumunta kayo sa isang Kasi, sanayan sila. Sanayan din sila. Mahalin nyo yung mga manok, mamahalin din kayo. Remember tubig, palagi. Meron sa loob ng bahay. Kahit mawalan ng pagkain, okay lang kasi pwede ka magbigay. Gabi, pwede ka magbigay eh. Okay, sa layers. Pero sa growers, hindi ka pwede maglagay muna ng ilaw Walang ilaw muna sa gabi. Wag na wag kayo maglalagay ng ilaw sa growers nyo. Bakit? Mag-grow yung reproductive system ng minadali mo kung nagdagdag ka ng ilaw. Kakaintindihan tayo Huwag kayong maglagay ng ilaw hanggang 4 na buwan. Except sa brooding Never increase the light during the growing season, but never decrease the light during the laying season. Yan ang motto ng lighting. Ewan ko kung matandaan nyo lahat yung pinagsasabi ko. Ito na, growing. Pare-pareho sila. Alos magkapare-pareho. Okay. Growing tips. Yan. Kaya nanda mo, dahon. Simalang ipagala pag 61 days na. Makakatipid sa patoka kung bibigyan sila ng alternatibong. Ito, pwede na alternatibong pagkain sa 60 days. Magdagdag ka. Ibig sabihin, mamaya pag-aaralan din natin yung mga alternatibong pagkain. Pag sinabi kong alternatibong pagkain, nagulat ang bata. Kasi kung hindi ko naman ganunin, wala, tutulugan nyo ako. 50% ang i-maintain nyo sa layer feeds sa pagkain, pati sa grower. Wag na wag kayong hindi maglalagay ng commercial. Di sila lalaki. Ang ibig sabihin nun, 50% lang ang alternative feeds. Asola, duckweed, kalabasa, mais, dagdag. Kakaintindihan po tayo doon Baka sabi ni Dr. Beltran, pwede na doon yung mga dahon-dahon Hindi ko sinasabing gano'n Dagdag, maglagay kayo 50%, yun ang pinakamababa. Kung ang pakain mo ay 100 grams per day, 50 grams per day, at magdagdag ng alternative feeds. Or else, magiging stunted yung growth ng manok. Okay, so sexual maturity, tignan nyo, changes on the day length when pollinated. Depende rin yan sa dami ng araw, sa isang araw. Kasi during summer, mahaba kasi yung araw natin Okay? Kaya yung performance ng layer sa lighting, tingnan nyo, sexual maturity and body weight at sexual influence, egg production, egg size, livability, and eggshell quality. Sa ilaw. Importante yung ilaw. Okay? Sige, mamaya na tong... Yung ilaw, dahan-dahan din. Pag nagsimula na silang mangitlog, kailan yon? 5 months. Dagdagan mo ng 2 oras sa day length. Ang day length, 12 hours, 6 to 6. Hello? Magdagdag ka, 1, 2, 3, hanggang makaabot ka ng 16 hours. 12, 13, 14, 15, 16. Dagdag na 4 na oras na ilaw. Sa 6 months, 13 hours.
Okay? O weeks. Basta yun magsimula na, dagdagan mo, 13 hours. Pagdating mo ng 2 months, 16 hours na sila. Okay? Ang ibig sabihin nun, 16 hours, magdagdag ka ng 4 na oras ng ilaw pag nagsimula ng mangitlog. Hanggang matapos ang pangingitlog, may dapat ilaw ang loob ng bahay. Pero pag sila ay lumalaki pa lang, bawal ang ilaw. Kasi premature ang pag-develop, paglaki ng reproductive system. Para mong pinaanak si 9 years old, 12 years old, at 13 years old. Pag nagdagdag kayo ng ilaw. Oh, di ba? Sige. Okay, asan na tayo? Laying na. Oh, nag-grow na ha, hanggang 4 months. Oh, mag-start na mag-lay pag 4.5. Okay. Ano ang gagawin mo before na mangitlog? Linisan. 4. Deworm. Kasi nasa sila labas sila Marami ng mga ahas dyan na maliliit. Worms. I-deworm mo. Tanggalin mo yon. Painom lang naman. Dilaws. Tanggalin ang kuto. Kasi pag nagagano-gano na sila, kasi ang isang hanip ay sisip-sip ng dugo na 10 times sa kanyang size. Yung garapatang maliit, pag simupsup yun, lalaki ng ganong kalaki, right? Exaggerated lang ako para makita nyo. Ganon din yung hanip. Ilan ang hanip sa loob ng sa labas ng katawan ng manok? Yung isang hanip, mangingitlog ng 20,000. Every 18 days. Nandun sila sa baylahibo, hindi nyo nakikita yon. Nangangati na yon. Pati ikaw, mangangati na rin. So, dapat tanggalin yung, mamaya ko papakita kung paano tanggalin. Magbakuna tayo ng Paulpax, Paulpax sa wingweb at ta-transfer na sa layer house at pati yung Newcastle disease. Mamaya ko pag-usapan yung bakuna. So, 4 ang gagawin, ha? Okay. Paano i-deworm? O, ito. Painom sa tubig. Ano yung mga available natin na dewormer sa market? Hammer, Worm-X, Pacquiao, Astig, yan, Lebamisol, lahat yan. Hindi ako veterinaryo nagtitinda ng gamot, pero yan ang available sa market. Painom nyo lang. Huwag nyo pakakainin muna. Kanaw nyo sa tubig, yun muna inumin. O, sabi ni Worm, ano ito? Wala pang pakain ng umaga Wow! Lason pala ito. Tatain na. Yung mga adult. Naintindihan? Walang pakain muna. Pakainin mo ng 10:00 para patay lahat ang worms. Okay, ngayon, kuto. Kumuha kayo ng timba. Maliit na timba, yung kasya ang manok. Lagyan niyan tubig. Bumili kayo nito. Okay, 7 o kaya Negbon, Malatayon, o sige. Basahin nyo yung label. Kung 2 kutsara lang sa isang timba na tubig, yun lang. Kunin nyo yung manok, hawakan nyo sa 2 pakpak. Hawakan din ang ulo, sausaw nyo 2 beses. Okay? Hanggang mabasa lahat yung balahibo para patay lahat yung sausaw. Psh! Psh! Huwag mo nang paliguan ulit. Balik mo ulit. Kulong mo muna para malaman mo. Oh. Pagkatapos mo yung sausaw, labas para alam mo kung sino na yung tapos. Hanggang matapos lahat, sausaw. Sausaw. Oh, natanggal na ang kuto, natanggal mo na rin ang worms. Ready na ng mga itlog, malinis na. Okay? And then, syempre, nagbakuna ka ng bulutong, Paulpax, nagbakuna ka rin ng pangpeste. Pag hindi kayo nagbakuna ng peste, patay lahat manok nyo. Sikreto yun. Ang peste ng manok, sa hangin, nanggagaling. Virus yun. Okay? O ito, so o yan. Ito, yung bakuna. Okay? O, yan. Lasota na kasi nagbakuna ka nung Day 7, Day 28, hindi ko na-discuss kasi wala pa tayo sa bakuna. Lasota, ang bibili nyo. Pang-booster ito. Nilalagay na lang sa tubig. Okay? Nilalagay sa tubig, kulay blue yun. Ayan. O yan, sige. Pwede rin patak sa mata, patak sa ilong. Pwede, kaya lang, pag marami ka na, okay lang kung 1 daon lang yung manok mo, pwedeng patak, pwede sa mata. Pero pag marami na, pwede sa tubig.
Pero sa unang bakuna, sa day 7, talagang mata yun. Hindi pwede sa ilong, hindi pwede sa mata. Ay, hindi pwedeng painom. Sa mata lang at saka sa ilong. Ang tawag doon, NCD B1B1. Mahina lang na bakuna yon. Huwag mong bigyan ng malakas na bakuna na Lasota. Yung Lasota, malakas na bakuna yan kasi matanda na sila. Kaya pupunta kayo sa poultry supply, pabili po ng bakuna B1B1 pang peste ng manok. Okay? Huwag niyo ako i-text. Doktora, ano na nga yung ano? Sa lahat ba naman kayo magte-text lahat sa akin? Piso lahat ang gagastusin ko lahat sa inyo? Ano kayo siniswerte? Tumawag kayo kung gusto nyo. Hello? Hindi ko kayo sasagutin pag-text. Wingweb. Eto, pag bumili kayo ng bakuna ng pangbulutong, dahil eto lang naman ang dalawang sikat, meron ng kasamang ganon. I-mix mo yan. Tapos isawsaw mo ng buo yan. Dapat isasaksak mo dun. Sa wing. Walang muscle yan. Ayan o. Ayan. Para makikita. Sawsaw mo to. Tanggalin mo. True and true. Okay? Tanggalin. Sawsaw mo na naman. Next na manok. Papunta. Palabas. Kaya, naintindihan? Okay pa. Okay. Ayan na. Para walang ganon. Eto yon. Pag nagkaganon ang manok mo, kasalanan mo. Hindi ka nagbakuna. Dalawa ang tutubuan yan. Sa labas at loob. Pag loob, ang tawag namin doon, wet type. Pag sa loob, tumubo yan. Patay ang manok mo. Hindi na makakain. Hindi na makalunok ng tubig yan. Pag meron na kayo niyan, huwag na magbakuna. Wala mo papatayin yung manok. Pag meron na kayo niyan, wala na. Magdikdik na lang kayo ng sili, paminta, at ipahid mo sa lahat ng meron. 50% chance lang yun kung mabubuhay yung manok mo, hindi. Kung price yung manok mo, gano'n ang gawin mo. Alternative medicine yun. Okay? Iinom kaya muna ako. Dali lang. Sinong gustong kumanta? Okay. Okay. How do I introduce new chickens in my flock? Gusto mo magdagdag? Huwag mo munang ihahalo ka agad. I-separate mo ng bahay malayo 1 month bago mo. Baka mamaya, ay pare, may for sale ako dito. Sige, kunin mo na. Then mix ka agad. Hindi. Mali yun. Mamamatay lahat ng manok mo. Kung may sakit yung dinating na manok sa'yo, pati manok mong healthy, patay. I-quarantine mo ng 28 days. Malayo muna. Hello? Oh, hindi porke mapera ka, ganun ang gagawin mo. Meron akong 10,000. Bilo, hindi mo pwedeng i-introduce yung bago kagad-agad doon sa kawan ng manok mo. Doon mo muna sa malayo lagay. Pag walang sakit ng 1 month, doon mo ngayon idagdag. Tawag natin doon, quarantine. How far is 1 kilometer? Doon sa kapitbahay mo sa next barrio. Malayo sa iyo. Okay? Laying birds na tayo. Ayan, so uniform na, magaganda na ang palong, mangingitlog na sila. Oh, hindi bulag. Ang bulag, kulay gray, singkit. Okay. Kasalanan mo din yun, ha? Nung brooder mo, binababo ng 2 feet yung ilaw. Masyadong malaki ang ilaw. Imbis na 1 watt, ginawa mong 2 watts. Mayaman ka may pambili ka ng bulb. 100 lang yung manok mo, binigyan mo ng 200 watts. Sige. Yan na, maglagay ka na. Mag-start na sila mangitlog. O, to, meron na silang malinis na hay. Okay? Alam mo, nilalagay ko dyan? Pandagdag na pantanggal ng kuto, yung dried na tabako, linalagyan ko. To. Yung dried na mud-dried de cacao. Lagay mo. Dried ha? Dried. Hindi kakukuha mo lang, lagay mo na. Paano ka uupo? Basa.
air dry mo muna. Air dry mo muna. Pag natanggal yung moisture sa kamilagay, may mabibili na ngayon na tabako na dried. Saksak mo doon. Yung nikotina ng tabako, nakakamatay ng hanip. Okay? Kaya kung marami kayong kuto, saksak nyo lahat ng mga tabako dyan sa ulo nyo. Kaya yung mga sigarilyo, lagay mo dyan. Mamamatay. Mangangamoy nga lang kayo. Ha? 1 foot lang yan. 1 foot by 1 foot lang. Ginanong ka lang yan. Yes? Antibiotic yan. Kung pwede, huwag ka nang gagamit ng antibiotic. Hindi pa naman ako tapos mag-lecture kasi, mamaya ng konti. Huwag na huwag kayong gagamit ng antibiotic kung hindi naman kailangan. Kayo, iinom kayo ng antibiotic kung wala naman kayo sakit. Tama ba yon? Nagkaka-develop tayo ng antimicrobial resistance. Ang ibig sabihin nun, umiinom ka ng antibiotic, wala ka naman sakit. Pag nagkasakit ka, uminom ka na ng antibiotic, hindi ka natatablan. Hello? Oh, hindi pwede. Hindi pwede ang antibiotic. Mamaya, bibigyan ko kayo ng iba. Pero kung masakit na, ganyan na ang mukha ng manok. Lumaki na, bumilog na yung mata at lalabas na, bigyan mo na ng Betracin. Betracin talaga, no? Sikat na sikat. Ng blue powder. What's blue powder? Ano yung blue? Vitamin siguro din yon. Pwede yon. Yung mga vitamina, multi-mix, anti-stress, pwede yon. Pero yung mga antibiotiko, wag po, yung mga mycin. Mga antibiotiko yan. May mga mycin sa dulo. Huwag kayong bibili na muna yung mga, na hindi sinasabi ng mga veterinaryo. Tandaan nyo to. Maraming mga quack doctors dyan. Okay? Bit-bit lang ng sako doon sa poultry supply. Aba, para nag-aral ng pagka-veterinaryo. Siya na ang nagbibigay kung anong klaseng gamot. Bilhin nyo na po ito pong binibigay namin. Mag-ingat kayo sa mga ganon. Okay? Diba? Oh. Native, ganyan. Kahit anong gawin mo, 50 lang na itlog niya sa isang taon. Ito yung pinapakita ko ngayon na upgrade. Okay? Yung mga breeds natin. Okay, anong mauna? Nalalabas, yung blunt end o tingnan mo. Okay, siyempre blunt end ang una. Blunt end yung mas malaki, una. Bago yung maliit. Laying na. Okay, so gumamit ng malinis na bedding, dayami, ginumpit na papel, palitan kada 2 buwan, ilagay ang nest sa mas madilim na parte ng kulungan, hindi dapat maingay. Pag nangingitlog yung manok, kahit kayo yung may-ari ng pangingitlugan o farm, huwag kayo magyayabang-yabang doon, kasama pa ang aso, kasama pa ang pusa, na magtutur doon sa farm. At sasabihin nyo, meow! Aw, 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 aw! Sabi ng aso, kumusta kayo dyan, mga manok ko? Sila ay nagko-concentrate na nangingitlog. Huwag kayong pupunta doon sa farm. Dapat dahan-dahan. Kayo maingay. Gamitin nyo lang yung mata ninyo. So, dahan-dahan kayo. Baka maistorbo nyo yung pangingitlog ng manok. Lalo na between 11 to 2. Yun ang peak of ovoposition nila. Yun ang peak ng pangingitlog nila. Ang itik, umaga at hapon. Okay? Ang manok, tanghaling tapat. Oh. Kaya, ang pagkuha nyo ng itlog, between 9 to 10 and 3 to 4. Tapos na silang mga itlog noon. Oh, may mga ano ba? Ganyan. Okay, so ayan. So hindi pwedeng 10 manok dyan, ha? Pinapakita ko lang. One after the other, 3. Oh, between 11 to 2, pwede silang magpatong dyan na 3. Pero 10, hindi sila pwede. Kaya please lang, bilangin nyo kung ilan yung mga nag-iitlog nyong manok. Yun ang divided by 3. Yun ang number ng nest na ilagay nyo. Okay? O, ito, tignan nyo. Saan ba? O, ayan o. Pag ganyang kalaki, lagyan nyo ng hagdanan. O, yan. Ito, hinati lang ba na drum? Pero,
Eh kung wala yan, dinahulog yung itlog dyan. Ah, di ba? Pero kami sa probinsya, meron ng baki ang tawag namin sa Ilocano. Yung kanina, yung pinagawa ko na nakagawa. Sino yung mga Ilocano rito? Ayan, wag nyo, pag malikin nyo na Ilocano kayo, parang kinakahiya nyo pa eh. Okay, si Marcos, Ilocano, boto nyo rin si Amy. Kung ayaw nyo, di wag, basta ako iboboto ko si Amy. Oh, di ba? Oh, yung kasalanan ba ni Pedro, kasalanan ni Juan? Di ba hindi? Pumunta kayo sa Ilocos. Siya lang yung senador na kung nagsalita, walang binabasa. Totoo yan. Alam niya yung statistic ng probinsya niya. I have 364 kilometers of canal with water. Sasabihin niya, I'm producing 220 tons of sibuyas. Hindi taga Nueva Ecija ang magaling magtanim ng sibuyas, sabi niya, taga Ilocos. Saan ka nakakita ng senador na alam yung agricultural statistics niya? Di ba? Hindi na Marcos to, ha? Ayun. Eh, wala na akong mabiling ganun eh. Di ganyan na. Mas maganda yung ganun kasi hindi, nakaganon siya eh. Nakaside. Huwag nyo naman, huwag ganun na. O yung, kung minsan nakaganon, eh di baka biglang mahulog. Iganon mo to, hulog yung itlog. Kung minsan logical lang ba? Kung common sense. Kaya kung tayo mga farmers, kung minsan, dapat may common sense data tayo ha. Baka mamay, ibaliktad mo yan. Di naman pipwede. Yan o, nakaangat. Okay, so, yan. O, itong manok. O, siyempre, bumili ka ng egg tray. O, di ba? Model. Mga nabigyan namin. 10. Masaya sila eh. Lain mo, may itlog sila araw-araw. Mauubos mo ba? 10 yung manok na binigay ko, 20. Nang itlog, 18. Maubos mo ba yung 18 itlog sa loob ng isang araw? Hindi. Yung 15 doon, binibenta nila. May pera sila araw-araw. Doon sila natutuwa. Kasi kulang naman yung ibinigay ni tatay. Oh, nagkarpintero dito sa Manila, 350 isang araw. Pinampamasahe, pauwi ng Tarlac. Pinangkain niya dito, utang. Ano ang ibibigay niya sa nanay? Sa Tarlac, 3 ang anak. Di ba? Oh, bigyan mo ng manok. Hindi ka na problema sa pagkain. Ang itlog, very versatile. Ipakulo mo, pakuluan mo, iprito mo, lagyan mo ng itlog, kamatis, ampalaya, etc., patatas, ulam. Excess sa kita mo, may sariling pera si nanay. Hindi aawayan si tatay. Pag walang pera si nanay, tandaan nyo mga ama, aawayin kayo. Kulang binibigay eh. Tapos pagdating mo, kala mo ba kung sino ka pang hari, wala kang binibigay. Sisigawan mo pa yung babae? How dare you? Di ba? Huwag mo akong gaganunin kasi marunong ako maghanap din ng pera. Kahit iwanan ako ng asawa ko, kaya ko mabuhay. Ganun talaga. Iba eh, Pinoy eh. Dapat binibigay talaga ng asawang lalaki yung pera sa asawang babae. Eh, mambababae pa. Dahil nanonood ng halik. Ay, Diyos ko dahil. Mabuti nga ngayon, nakulong na. Yung nakahang na yon, sisiw niya. Kasi malaki na sila. Para hindi maabot ng mga daga, aso at pusa. Kanya-kanyang style. Diba? O, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 chicks every 21 days. O, diba? 10 lang binigay ko dito. O, yan ang itlog. Dami, diba? 3. O, yan ang... Eto, piwi, yung unang itlog, yan. Huwag niyo sasabihin na itlog yan ng kawitan o lalaki. Hindi nangingitlog ang lalaki dahil wala naman siyang obaryo. Sabi sa probinsya namin, itlog daw ng lalaki. Sapakin kaya kita, nangingitlog ba yung lalaki? Unang itlog, piwi, puro puti, walang pula. Okay? Less than 45 grams. Small, ibenta, 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 ibenta. Ito lang ang ipapisa. Okay? Medium and large. Oh. Pwede rin extra large kung basta maliit. Ito hindi pwede, double yolk na to eh. Ang 2 yolk, di pwede. Ulamin mo na lang. So, ito yun Pwede itong papisa. Okay.
Ito ang pagpatayo ng itlog ay large and up. Hindi pwede yung ano. Oh, ito. Ang itlog, ang small, okay, less than 10%. Ang medium, pinakamarami. Ang large, susunod. XL, konti lang. Huwag kayo, meron nag-text sa akin, Ma'am, papaano mag-produce ang double yolk? Gusto ko lahat double yolk, lahat ang maproproduce ko. Hi! Sino nagsabi sa'yo maraming double yolk ang mapoproduce mo? Baka kako, baka ma'am, baka pwede. Dagdagan ko kaya ng maraming pakain. Di po pwede. Dahil, eto lang, less than 5%. O 5% lang ang... Eto, marami. Medium ang pinakamarami at large. Maliwanag po. Hindi po pwede mag-produce. Ano yan, magic? Pwede po. Ay! Diyos ko. Sige na nga. Yan na. Kunin lahat. Huwag mag-iwan. Kasi kung ito yung mga manok, kunin lahat ng itlog. Huwag kayo mag-iwan. Kasi pag may nakita, uupuan yan. Mabubugok. Yung uupo siya, baba, taas, baba, taas, baba, taas. Bugok ang itlog. Kaya kunin lahat ang itlog. Okay? Balis daw, 5 minutes na lang. Di tama na. Pag-control ng timbang, dapat uniform. Pag nagtimbang ka at masyado mababa, i-separate mo yung maliliit ang timbang, pakainin ng doble. Pagkainin ng mas marami. Pag masyado ng matataba, i-lessen mo na yung pakain mo. Imbis na 110, 100 na lang. Sobrang matataba, hindi mangingitlog ng tama. Kaya every week, dapat ikaw, nako, Diyos ko, uniform. Ito na. Dapat 10%. Okay, ito na. Bakit ba ayaw? Ito, ang pakain. Dapat meron kayo nito. Sa day 1, 15 grams lang yung pakain mo, dapat 80 grams. Dating 45 siya initial, magiging 80 grams siya after 7 days. Second week, 20 grams per bird, dapat 110 grams siya. After 5 months, laying mash, ito rin yung type ng pakain, kung ilang weeks. 5 months, 110 grams, dapat 1.5 kilos na siya. Ito dapat meron kayong kopya. Ito ang ipapakain nyo at ito ang magiging weight niya at the end of the week. Nakakaintindihan po tayo. Dapat meron kayong kopya nito. 1 month na, 30 grams ipapakain, 190 grams at the end of 1 month. Okay? 4 months, 16 weeks, papakain mo, 88 grams per bird per day, 970 na dapat ang timbang every week. Titimbangin nyo, dapat ito ang target weight nyo every end of the week. Kung kayo ay magsimula magtimbang kada Lunes lang ang timbangan. Mali na pag Tuesday. Kasi may dagdag na isang araw eh. Ano ka? Cheater? Pakita mo sa amo mo, caretaker ka. Imbes na Lunes, Tuesday. Sasabihin ng amo, wow! Ang timbang, mas malaki. Very good. Yun naman pala, ikaw ng loko. Ako, alam ko yon. Pag gano'n, wag mo akong paglulukohin at simula ka pa lang, alam ko na. Dapat tanda, nako, nung nag-aaral ako doon sa, Europe. Siyempre, teacher ko yan. Ako yan, Di biro lang. Siyempre, pinapakita ko lang na nag-aral din naman ako para may kay naman ako mag-lecture. Di naman ako kung saan-saan lang pinulot dyan sa gilid. Kala mo magle-lecture na. Di naman. Yan range din ito. Kaya lang sa labas. Kaya lang sobra ng kadami. Yan. Yan, brown. Ang tawag dyan, aviary. Hindi ganito ang gagawin ninyo dahil kung mayaman ka, pwede. Yun ang gusto kong sabihin. Kung mayaman ka, pwedeng ganito. Pero kung wala naman tayong perang malaki, yun lang pinag-uusapan natin. Pero pwede, kung may puhunan ka. Kumakain sila pag may damo. Kaso pag malamig, wala naman damo. Lalabas lang sila pag spring and summer. Okay. Yan dami. Automatic ang timbang. Pag yan ay pumatong ka dyan, automatic pupunta sa computer. 1.5. Ang galing, Hindi ka na kailangan no touch itong ito eh. Tapos dito, nagro-royal na ng itlogan nila.
Pumupunta na kung saan-saan. O, ang kakaral, dapat gwapo. Walang ginagawa, hindi nangingitlog. Kaya gwapo ang balahibo. Walang ginawa yan, kundi kumasta ng babae. Oh. Babae ito ha, ay lalaking manok ito ha, hindi ito lalaking tao. Basta, sabi, pwede daw kumasta ng 10 ha. Ano kayo? Manok? Oh, ayan. 1:7 or 1:10. Hanggang 10 lang. Isang lalaki sa 7 babae. O hanggang 10. Ayan. Oo, 1:10. Kung breeder, pwede rin yung layer mo, kung gusto mo, lagyan mo ng lalaki. Pwede naman. Kaya lang, hindi na uniform ang magiging anak. At hindi na pwede maging breeder. Paitlugin lang talaga ang end product nun. Okay? Oh, ayan na tayo. Feeds na. Oh, malapit na. Kalahati na. 5 minutes na lang. Diyos ko. Oh, feeding na. Oh, eto ang pagkain. 1 to 2 weeks booster, starter, grower, layer, and above. 4 na klase. Okay? Pero, doon sa commercial, meron sa layer 1, layer 2, layer 3. Ah, di ba? Oh, layer 1. Ito, yung pakain. Oh, yung waiting birds. Tama na. Yan din yun. Oh. Feed gift. Layer. Hanggang 110. Ibababo na pag matagal na nangitlog. Okay? Oh, feed gift. Judging, ito. Maganda to. Average production mo pag brown, almost 80%. Kasi 260 per bird to 290. Ang medium heavy breed, 265. Okay? 62 to 72% laying percentage. Ito lahat standard 8 to 10 weeks na nangingitlog na. 2 buwan na mangingitlog, aabutin ng 90%. Pero bababa after 10 months ng 70%. Huwag kayong mag-expect na puro 90 kasi matanda na eh. Pag tumatanda ang manok, siguraduhin mo nakasign sila lahat anak sa attendance. Pag tumatanda ang manok, bababa ang egg production. Okay? At ang second class eggs, 3 to 5%. Okay? Sa 100 na itlog, 5 doon abnormal. Okay? Wag, 5. Okay. Ang pagkain, 110 grams per bird per day. Pag heavy breed, 125. Ang naproproduce nila, hanggang 45 kilos na itlog. Ang FCE or Feed Conversion Efficiency, 2.5 to 3. Ibig sabihin nun, kumakain siya ng 2.5 hanggang 3 kilo, makakapag-produce siya ng 1 kilong itlog. Ang 1 kilong itlog divided by 60 gram, average ilan? Mga 13 o 16 eggs. I-divide mo. Times 10, di 300 pesos. O, magkano? 1 kilo. Kung makakain 3 kilo, 25 pesos. 75 pesos, pero ang magagastos mo sa pagkain, pero ang pagbibilhan mo ng itlog, 300. So, may kita ka. Hello? Oh. Egg weight, mortality, 10. Sa 100, 10 ang mamamatay, expected yun. Pag sumobra ka 10, may mali ka. Okay? May mali ka sa management. Ngayon, egg weight, 60 grams. Pag malalaki, 61 to 63. Okay? Ilan ang nakakain ng isang manok? 16 to 18 kilograms sa loob ng 1 taon. Pwede mo na makwenta ang magagastos mo. Standard lang ito. Ang body weight, 1.5 pag mag-start mangitlog, pero hanggang 2.5 pagkatapos niya mangitlog ng 3 taon. Lalaki yan. Standard to Okay. Ano mga posibleng rason kung bakit nadidelay ang pangingitlog? Masama ang pag-grow mo? May sakit? Yung light mo, hindi ka nagbigay. Hindi na-develop yung hen mo dahil mali yung rearing period mo. Pag mali ang growing period mo, madidelay ang pangitlog. Mababa ang itlog. Posibleng rason, hindi uniform yung flock. Ang ibig sabihin nun, may maliliit, may malalaki. Natural, yung maliliit, hindi mangingitlog. Kaya mababa yung production mo. Start of laying period is delayed. Maaring may sakit. Maaring hindi uniform yung flock mo.
Okay? May sakit, may parasite, at mababa ang kwalidad ng patoka mo. Ilinagay ko na lahat dito ng rason para hindi niyo ako nakatanong-tanongin kung ano yung pwede mangyari. Mataas ang patay. Baka nagdibik ka, mali. Baka kasi nagdidibik kayo. Kasi yung beak ng manok, eto, mas mahaba kuminsan. Pero sa free range, walang problema. Pag kinage mo, ikakat mo kasi ito para maging pantay. Kasi pag hindi mo pantayin, maraming masisirang pakain. Dapat pinapantay namin yan. Pero pag mali ang pagkat mo, mataas ang mortality mo. Okay, high stocking density. Baka pwede lang sa 100, linagyan mo 200. Patay. Okay? O may sakit. Yun lang ang mga rason. Mataas ang pakain. Noong nangyari, ang binili mo, mura yung patoka mo, wala palang sustansya. Too much wasting dahil faulty yung feeders. Balance is not weighing properly. Baka naman nag-weigh ka, hindi naman. Sira naman yung timbangan mo. At malamig masyado. Kaya hindi pa pwede magmanukan sa Baguio. Huwag ka na mag-ambisyon dun sa Baguio kung mababa ang temperatura at pangit ang pabahay mo. Dapat doon enclosed talaga. Okay? Makokontrol mo yung lamig. Okay? Pero pag dito sa atin, okay. Okay. Too many second-class egg. Ang daming pangit na itlog. Pangit ang laying nest. Hindi ka nagko-collect ng araw-araw. Hindi ka na nagbigay ng shell. Kasi habang tumatagal nangingitlog yung manok, calcium kasi yun nadideplete ng calcium. Dapat magdagdag ka ng grits. Yung grits ay yung shell. Okay? Yung mga shell na mga clams natin, calcium carbonate, etc., magbigay ka. At masyadong mataas ang temperatura sa loob ng pabahay. Maraming bugok na itlog. Okay? So, tignan nyo yun. Dapat mag-electric fan kayo. Dapat nakabukas palagi. Dapat, remember, 19 to 20 degrees lang sa laying. Dapat maganda ang hangin. Okay? At sa gabi, may ilaw. Okay? Oo, pwede kang hanggang mag-23. Bearable yon. Ang ibig sabihin nun, air continuous siya. Pag nagkamali ka dyan. Kaya kung minsan naglalagay kami ng electric fan. So yung low temperature is below 20? Yeah, below 20. Oo, condition yun. Di ka dapat bababa ng 20. Okay? Ang pinaka-okay yung 20 to 23. Okay? Yeah, maganda. Kung magbagay ka electric fan, okay? Open-sided tayo, Ang ina-advise ko is open-sided house. Very good yun. Kaya dapat before ka na ng hangin, ng bahay, alamin mo yung flow ng hangin. Kung malakas ang flow ng hangin, magkurtina ka. Yun ang pwede. Mas maganda yung malakas ang hangin kasi pwede mong ma-regulate yung kurtina. Kaysa yung maglagay sa mainit-mainit. Kung mainit-mainit, magtanim ka ng punong kahoy. Ganun yun. Okay, layer 1, importante lang naman, bigay mo sa first month, 19.5. Layer 2, 18.5%. Bagay mo sa second month. Layer 3, bigay mo pag mas matanda na yung manok. Ganun lang naman yun. Okay, asa na tayo? Alternative feeds na. Ang pwedeng idagdag. Interesado kayo rito siguro. Ayan na. Ito, organic, natural. Ito, sarili namin to mais, darak, giniling na suso. Alam mo yung yung snail na pero wag kayong kukuha ng snail na may pinatay Yung pinatay, yung linagyan ng insecticide, mamamatay din yung manok nyo. Baka mamaya, ang gawin nyo, maglagay kayo ng stick sa gilid ng daan, sa gilid ng pilapil. Pupunta yung snail doon Yun ang ikukolek mo. Lagay mo sa sako, dikdikin mo yung sako na may snail. Siyempre, yung sako lang dinikdik mo lang. Mix mo yun. Yun lang ipakain mo araw-araw ang pwede kasi babaho yung laman ng snail. Okay? Kung wala naman, apog. Bumili ka na lang apog. Kung may pera ka, apog na lang. Sa kutsarang asin. Dakot-dakot lang naman yan. Okay. Yan na.
Oh. Tingnan nyo. 25% darak, 25% mais, 1/4 kilo na darak, 1/4 kilo na mais, 1/4 kilo ng copramil, kahit 25% na lang alaying mash. Pero kung may pera ka, 100% alaying mash. 110 grams per bird per day. Okay? 1 kilo sa papakain mo sa 10 manok. 1 kilo, 10 manok. Okay? Pwede rin kunin uli ng shell ng itlog, dikdikin mo, calcium yun. Okay? So, yan. Ano pa pwede pakain? Saging, black soldier fly, isda, asola, suso, filter cake, anay, bulate. Oh, picture. Picture. Mas maganda. Tinadtad na saging, anay. Lahat ng parte ng galunggong, wag yan, ulamin mo. Yung mga hasang-hasang, kunin mo. Yung mga pinagsiksikan, sige, kunin mo. Asola, yan yung kuhol na sinasabi ko. Oh. Yan yung filter cake, yung pinagsiraan ng taho. Yan. Oh, yan. Oo. Yung isda, lagyan mo ng molasses muna. Oo. Mamaya, turo ko yun. Oh, yan. Kung marami kayong ganito, kamahal kaya itong African night crawler nito. Oh, yan. Sige. Eto ang ipapakain nyo. Oh, magtanim kayo ng trichantera, madredi, agwa, kalabasa, yung mga reject. Tadtarin nyo, walang ipin si manok. Oh. Eto, pag nangingitlog, nakaw, yung hindi nyo kinakain, yung mga matatanda na malunggay, kangkong, kamote. Yan, tadtarin nyo. Oh, ano pa? Azola. Hatiin nyo yung drum. Oh, ibabad nyo yung tae ng kalabaw. Then, yun ang pagkain ng asola. Okay, then dagdagan mo ng tubig, yung ano na, 3/4. Maglagay ka ng asola. Every 15 days, meron kang asola. Oh, every 15 days, magdagdag ka na naman ng tae ng baka. Huwag lang yun na deworm, ha? Mainit. Baka at kalabaw lang po, kambing. Manok, di pwede, mabaho. Okay? O, yan. Hindi. Ano lang, maliit lang. Pakain mo lang yun. Konti lang. Mga 1 kilo lang ng tae. Ibabad mo kasi matigas yun eh. Pag naging lurky na siya, lagay mo sa ilalim ng, yun ang unang base mo sa drum. Dagdagan mo ng tubig. Hanggang may 3/4 na, may mga 2 inches na matitira doon sa brim. Pagkain lang yon, base lang yung ano. Then, lagay mo si asola. O, drum, palanggana. Kung wala ka naman ganon, sige, maglagay ka ng cellophane. O, mag-excavate ka, lagyan mo cellophane, lagyan mo ng asola. Ganon din ha, may tae, may tubig. O, yan. O, yan, asola. Dapat walang isda yan. Ubusin ng isda yan in 1 hour. O, pati palaka. Kaya naglalagay kami ng mas mataas yan. Okay, lulundagin ng palaka. Ayan, pakain mo fresh. Magiging orange yung yolk niya. Tsaka dagdag ng protina. O, yan ang black soldier fly. O, thesis ko pa lang ngayon yan. Pinapa-research ko, pero napakaganda na. Mag-alaga kayo ng ganyan. Protina yan, lalo na sa nangingitlog. O, yan. Pinapakain sa manok. O, yan ang kailangan para mag-alaga ng black soldier fly. O, yan na. O, yan ang pakain ng black soldier fly. Kakainin nila. Maging flies na siya. Then yung fly, magiging larva ulit yung itlog niya. Yun na yung iha-harvest mo. Kahit papel, kakain. Mga lumang papel, kakain niya. Basahin mo lang. Next na seminar ko, okay na. Huwag muna kayo magtanong ngayon. Di ko kayo mabibigyan ng tama. Oo, pahingi ha. Pahingi, bigay mo na ang number mo sa akin. At, ayan. Madre de, guntingin nyo. Para walang ano. Ako na naggugunting yan eh. Kamatis, murang-murang kamatis, yung mga bulok. Pakain nyo. Malunggay, dinikdik na, yan. Yung mga cucumber na ayaw nyo na, ibitin nyo. Kasi yun ang laruan nila.
Pag wala silang laro at nabobor ang manok, magtutukaan niya mga yan. Ibitin nyo yan ha. Kung wala naman kayong cucumber, mansanas, ganon, mga grapes, ganon, strawberry, ganon. Wala eh. Oh, asan na tayo? Care for the eggs. Oh, egg na. Pag madumi ang itlog, pwede niyong hugasan ng 4% na suka. Hindi pwedeng ipapisa. Pang-ulam lang. Okay? Kasi wag na wag pupunasan ang pangpisa. Kasi pag pinunasan mo, nasira na yung outer covering ng itlog, yung bloom, pasok na ang bakterya. Pag madumi ang itlog, wag nang ipapapisa kung fertile. Never, never. Sila yung mga pumuputok-putok sa loob ng incubator. Once na pumutok yon, infected lahat ang nandun sa loob ng incubator. Please lang, maraming nagkakamali dyan. Maraming nagsasabi sa internet na with my experience, hindi scientific yung pinagsasabi mo yun. Tignan nyo ang profile. Pag veterinaryo o graduate ng animal science, tama ang sinasabi nila. Hindi ko naman inaano ha. I'm telling you the truth. Maraming nagmagaling-galingan sa internet. Makinig kayo sa akin, totoo sasabihin ko sa inyo. Para ma-extend yung life, magdagdag kayo ng pampalamig na dahon. Ngayon, kung fertile yung itlog, hanggang 3 araw lang, lagay mo na sa incubator. Pipisa na yan. Ipapisa mo na sa native na manok. 10 lang na itlog kada isang native na manok. Hindi na niya kayang kip-kipin na gano'n. Mamamatay. Magiging bugok yung itlog. Okay? Mabilisan na to. Ako yan, dami kong itlog. O yan, tumatagal lang na 5 araw. 3 araw lang, pero hanggang 5. Pero ako, maximum of 3 lang. Pinapasok ko na sa incubator. Itago sa mali. Kung uulamin, pwede lagay sa rep hanggang 15 days. Eh, syempre, naka-rep. Okay? Pero pag ipapapisa, huwag mo ilalagay sa rep, then ilalabas mo. Ano ka? Naka-rep na, ilalabas mo, ipapapisa mo pa. Huwag naman. Dapat laging bago yung itlog. First in, first out. Anong una ilabas na manok? Yun ang una yung uulamin. Yan ang una. O, ayan na o, tingnan nyo. Pastured. Ganda. Mga concept. Kung gusto nyo mag-produce ng ganyan, ako hindi na ako sanay kumain ng hindi ganyan ng kulay. Sa totoo lang, parang, kasi sanay na ako sa natural. Ito may color fun kami. Grade namin yan. Wala kayo nito, ako lang yan. Okay. Grade namin yan. Pag ganito, pang-commercial yan. Pag nag-6 ka na, medyo okay na. Pag nagpakain ka ng maraming green, ay, yun, excellent. Color fun ang tawag namin dito. Yolk color gauge. Yan. Pagpapalahi na, pumili kayo na magaganda. Hindi lahat pwedeng pambreed. Magagandang babae at magandang lalaki. 1:10. Okay, 1:7 is the best. 1:10, marami pang bugok dyan eh. 1:7, okay. 1:5, ire-rape yung mga manok. Patay yung mga manok. Kalain mo, maglagay ka, 10 manok, tapos 3 lalaki. Pagkatapos ng kastahan yung isa, lahat ng lalaki kakasta, patay si babaeng manok. Ikaw nga, isang araw, 3 beses. Lagapak ka dyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Okay, so ito, yung itlog, inulit ko lang yan kanina. Okay, 2 klase ng pagpapapisa. Isang natural, native eggs, at isang artificial incubator. Okay? Yun yung incubator ko. 37.5 to 37.8 ang temperatura. 60 ang relative humidity hanggang 70 pag end of the Okay, tandaan nyo yan. Incubation 18 days, hatching 3 days, temperatura 60 ang RH. Yan yung una kong ginamit. Kasi kokonti lang naman nung una. 100 lang, ang laman yan. 96 eggs. Okay na. Nung lumaki na, eto na. Okay, pag may pera kayo, di bumili kayo. Pag wala, di native na manok. Okay, di kung wala, di yung munang maliit. Depende yan. Di ko sinasabing kung ano ang tama, ano mali. Lahat yan tama. Depende sa pera nyo. Gusto nyo bumili, bumili kayo.
bumili kayo at your own risk. Kasi may mga luloko din naman nagbibenta. Ipadala mo sa Cebuana. Ipadala mo sa Palawan. Nung naipadala, na-send yung tracking number, wala nang incubator na dumating sa inyo. May mga ganun ba? O ito, ay ang galing. Gumawa siya ng sarili niyang incubator. Styrofoam, bumbilya lang. Bumili siya ng ganon. Bumili siya ng hygrometer, egg tray. Napisa naman. Diba? Mag-eksperimento kayo. Pwede rin. Kaya lang, experiment at your own risk. Kaya masaya tong lalaking ito eh. Laging nakangiti eh. Kasi nakakapapisa siya ng mga... Tapos after 21 days, bentahan yan, 120 pesos isang chicks. Kumikita sa chicks. Kanya-kanya. Kanya-kanya. O, yan na. 10 lang ang pwede ha, native. O. Diba? Ito, mas gusto ko to eh. Mas mataas ang hatchability ng native kaysa sa artificial incubator ko. Kasi pag nag-brown out, patay na lahat yung itlog mo. Kaya bibili ako ngayon ng generator ko, sarili. Kasi sa amin, lalo na ngayon, ay nako, ngek, 1.5 days, patay na lahat yung sinet ko. Nag-set ako 360, sabi ko, ngek! Patay na naman yung 360 eggs ko. Ilan yung incubator ko, may maliit, may lalaki. Kaya sabi ko, wala, lugi ako. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Wag na wag kayong basta bibili ka agad ng incubator kung hindi naman okay. Wala, hindi natin mahawakan eh. Kung sana kagaya ng Singapore and Hong Kong na zero brownout. Sa Pilipinas. Nagputol lang ng punong kahoy sa gilid ng daan. Brownout 24 hours. Wala pa kayong tubig dito sa Manila. Paano mo papainumin yung tubig mo ng manok mo ng tubig? Kayo mismo wala kayong mainom. Diba? Yung mga ganun, yung mga factors na hindi natin pwedeng kontrolin. Okay? Ayan. Galing. Native chicken, ginawa ng God, walang siya lang. Okay. Sabi nila, pinag-aralan namin, kung bilog daw, mas maraming babae. Kung patulis daw yung itlog, mas maraming lalaki. Totoo nga. Pero, no statistical difference. 56 ang naging babae, 44 lang ang lalaki. Walang significant difference. Okay, dapat 50-50 chance eh. Mas marami So nag-set ako ng puro ganito. Lumabas 56 ang babae, 44 ang lalaki. So okay lang, pareho lang. So walang diferensya. Mag-set ka ng patulis, mag-set ka ng ganyan, pareho lang ang lalabas. Ayan. Mag-candle ka sa 8th day. Ganyan dapat ang makikita mo. Ang ibig sabihin nun, fertile. Okay? Ganyan dapat ang makikita mo sa day 8. Buhay. Okay. Pag nag-candle ka. Pero, pag ganito, makikita mo, ganyan na makikita mo, tanggalin mo na sa day 8. Balut na yan. Okay. Balut na yan. Eto na lang. Good egg siya. Pag nakakita ka ng mga ganyan, artery, good egg. Pero pag nakakita ng ganyan at ganito ang mukha, tanggalin mo na sa day 8. Baka puputok pa yan. Bugok. Bugok na rin lahat. Kaya tanggalin, mag-candle kayo. Mag-candle, may kuryente to, may butas to. Okay, butas to na kahon. Merong bumbilya dyan. Pag nakita mo ganyan, good. Pag nakita mo ganyan, bad. Tanggalin mo na. Okay, candling ang tawag dyan. Ayan, candling. Yan na yung mga manok ko na lumabas. Day 1 at hatcher, 21 days. Binaba ko ang itlog ng 18 days. Wala nang turning. Magta-turn ka lang day 1 to day 18. Huwag mo nang galawin ng day 18, day 19 to day 21. Kasi lalabas na sila. Okay? Yan na. Magagandang chicks. Tinitimbrehan ako. Lalaki. Lalaki.
lalaki. Yung feathers, ha? Day 1, spread mo yung feathers sa wings. Pag irregular, babae. Pag pantay-pantay, lalaki. Okay, day 1. Oh, ayan no, female. Pantay-pantay doon. Oh, irregular siya. May maliit, may maliit, may malaki, may maliit, may malaki. Ganyan. Okay, male. Oh. Pwede rin. Pero ito, hindi ko pa, ano ha. Pag tinayo mo daw at walang reaksyon, bae. Pag kumunot, lalaki. Hindi pa to scientifically proven, ha. Pero, pero karamihan totoo. Next year, pwede ko nang, malay mo, magkakatotoo. Pero ini-study pa namin to. Okay. Baka naman baliktad. Oops. Oh. May umuusli. Lalaki, sigurado na to. Day old, pigain mo yung puwetan. Pag pinisa mo, may titi. Maliit. Lalaki. Wala naman titi yung babae. Di ba? Ganun lang, moist. Walang lalabas na ganun. Pero mahirap to. Takes you a trained eye. Veterinaryo, animal science lang gumagawa. Vaccination na. 3 na lang. Pagbabakuna, ito lang naman ang bakuna eh. 7 days, B1, B1, eye drop. Ulitin mo, 14 days, kahit wag na yan. Ito na, 28 days, NCD, lasota na. Dati, B1, B1, lasota na. Sa tubig. 60 days o 2 months, foul pox. Pero sa 4 months, yung sinabi ko ha, NCD, lasota, pox vaccine, deworming, lasota. 1 year, every 1 year na lang, pero sa muscle. Ini-inject sa breast. Okay. Walang mamamatay. Sundan mo lang simpleng pagbabakuna. Pag hindi mo ginawa yan, patay lahat ang manak mo. Peste nga eh. Hello? Ay, buhay pa. Malapit na. Oh, yan na. Pagbabakuna, patak, wing web, applicator. Oh, yan. Nagbabakuna kami. Buti lang ako. Alternative health. Ito na. Antibiotics, wala na tayo ha. Ito, mabilisan na lang. O, paggawa ng FFJ. Fermented plant juice, fermented fruit juice. Okay. 3 kilo na ginayat, na kangkong. O kaya ay fruit, 3 kilo. Dagdagan mo ng 1 kilo na molasses. Okay? Ilagay mo sa pail na may takip. Ferment mo ng 7 araw. I-strain mo. Kunin mo lang yung tubig. Ilagay mo sa bote. Pwede na yon na probiotics. Paano may bigay? 2 kutsara na na-produce sa 1 litro ng tubig thrice a week. Monday, Wednesday, TTHS or MWF. May free antibiotic ka na. Kung hindi na pwede, mag-betracin ka na. Kung lumalaki na yung mga mata, ang sipon, hindi na makuha, sige, mag-betracin na. Pero kung gagamit ka nito, control pa lang, okay na. Oh. Hindi nga pwede po, 3 beses lang sa loob ng isang, PJ, 3 times a week lang. Wag niyo sasabrahan ha, hindi pwedeng araw-araw. Ma-immune din sila. Sabi niya, ano ito? Wala nang effect, kasi ikaw ba naman, araw-araw kang pinakbet na lang. Hindi po pwede. Concoction, so ito yon, plant juices, pareho lang yan. Yan, si lactic acid bacteria serum. Yan, si fish amino acid, ganun din. Lahat ng parte ng isda, okay, ganun din. Kaya lang pag ang pinanggalingan ay animal o isda, 14 days o 28 days ang fermentation. Mas mahaba. Kasi mas matagal kunin yung mga galing sa laman-laman. Kung, hanggang 28 days ang fermentation. Ganun din ang proseso. Okay? Ang calcium phosphate naman, ibusa mo yung mga buto-buto ng animal. Siguro magtagal tayo minsan dito kasi hindi ito makukuha ng ganyan lang. Ibusa mo, then ibabad mo sa suka. Ganon, marami dyan eh. Okay? Fish amino acid,
O, ito, napakaganda. Katatapos ko lang, ito, OHN. Ang timbang tumaas ng 200 grams sa normal. I-re-report ko na to, 200 grams sa normal sa sa paggamit ng OHN, ng IMO. Mahirap din gawin. Okay? Panoorin nyo na lang. Oh. Ayan, sa internet ko yan, sa YouTube natin. Magtanim na kayo ng ganyan para meron kayong palagi. Kung ayaw nyo, bumili na lang kayo sa akin. Itong business. Hindi. Ito talagang ginagawa namin. EMWAS, Effective Microorganism 1, may EMAS kami, may OHN kami. Iko-commercialize na namin dahil tapos na ang study namin dyan. Parang 100 pesos lang sa isang... Bahala na kayo. Pwede naman kayong gumawa ng sarili nyo. Ayan, o. Ito yung estudyante kong gumawa niyan. Yan ang paggawa. Dapat madilim na parte ang paggawa. Madalim na area yan. Di pwede expose sa sun. Ito ang natural free-range chicken. Probiotic day 1, alternate probiotic, puro probiotic, lemongrass. Ito bakuna. Deworming, ang ginamit niya, betel nut, makabuhay. Yan. Recording na tayo. Ito record. Importante to. Lagay nyo pangalan nyo. Ako yun eh. Broiler. Halimbawa, week 1. Monday, Tuesday, July 1, July 2, July 7. Yung pakain mo. Body weight, mortality, cumulative mortality, dagdag. Lalagay mo notes, 30 grams upon arrival, July 7. Lalagay mo, nagbigay ako. Sugar concentrated. Lalagay mo yan lahat. Ito naman ang layer. Ilan ang eggs? Ilan ang second glass? Ilan ang nilagay mo? Patuka. Ilan ang namatay? 62 grams ang itlog. Ilan ang laying percentage? Ilalagay mo lahat dyan. Pag commercial na kayo, ganun ang gagawin nyo. Pero kung ordinary lang, pwede bang ilagay nyo lang, ilan ang itlog araw-araw? Okay na yun. Ilan ang kilo niya every end of the week? Okay na rin yun. Sa notebook. Hindi sa kalendaryo. Baka pilasin nyo na yung page ng kalendaryo, pati yung record mo. Tapos na. Okay? So, yan, yung natapos ng record namin, 62 grams. 84% ang laying percentage. Ang average na naiitlog ng isang manok, 6. Second glass, 1%. Ang accepted, 3%. Ito na ang cumulative egg. Mortality, 1%. Cumulative mortality, 100% pinapakain. Ang feed conversion ko, 1.77. Ganda na. Ito yung aking caretaker. Ako yung manager. Di ba? Ito ang magandang record system. Kasi pwede mong balikan. Ano ba nangyari? Ba't ganito? Ito na yung laying percentage per hen house. Week 1, dapat. Ito ang production. Week 8, 2 months, naka 92% na ako. Hello? Importante yung record to. 5 buwan na sila nangingitlog, 84%. Bumababa na eh. From 91 hanggang 60%. Matanda na eh. Laying performance niya per house. Thank you na. Palakpakan nyo na ako. Thank you na. Yung evaluation ko, ilagay nyo dyan. Yes. Please don't forget yung mga nabigyan ng evaluation forms to submit the evaluation forms to the secretariat area before you leave the premises of this building. Ayan, gusto ni ma'am na mag-selfie before we move. Ayan. Selfie po, tumingin doon. Can we give Dr. Beltran another round of applause? All right, Dr. Beltran, for those who have questions, those who have inquiries, maybe you have an email address or a telephone number, trunk line sa office na pwedeng... I could entertain 5 questions now. All right. 5 so, lang. 5 questions. 1,
2, 3, 4, 5. Okay. Sir? Sorry po, hindi pwedeng humingi ng PowerPoint dahil akin lang po yun kasi nung nagbigay ako, kita niyo yung pangalan ko, siya na ang may-ari ng PowerPoint. Nagpapabayad siya ng seminar ng 1.5, kanya na yung PowerPoint. Hindi po pwede. Alright. Sino pa yung isa? Ma'am, good afternoon. Opo. It is the parents chicken is possible and the rubber farm? Saan po? Rubber? Rubber farm. Ano po yung rubber farm na mayroon po bang toxic? Ano May yung dagta po siya. It is from the ground 3 meters. Then there's will be nakakain niya yung latex? Yung Wala pa po. kaplams. Wala pa po akong study niyan na nakita But in at between nabasa. there is 5 meters gap in between the tree. Subukan po nyo. Pag maraming namatay, hindi pwede. Ah, okay. Opo. Pero wala pa po akong study niyan. Baka yung dakta nakakamatay. Di? Ma'am, thank you po sa mga lecture nyo. Marami akong natutunan. Ay, palakpakan nyo naman dyan. Ma'am, ang tanong ko po, baka merong mga taga Bulacan dito na merong black dominant na chicks. Kasi nakabili kami noon, 180 ang isa. Hindi pa namin alam yung babae o lalaki. Ngayon, alam namin, puro lalaki pala yung nabili namin. Patay tayo dyan. Kaya, baka merong taga Bulacan dyan na merong tindan chick na black dominant. I'm sorry Thank to you. hear that. Kasi karamihan po na nagbebenta, kung minsan nanloloko. Kaya alam nyo na ngayon kung paano tignan kung ano yung lalaki at babae. Wag po kayong bumili nun. Opo. Yes. Edwin Cruz. Opo. Yes! Oh, magkano? Ang 1 month ko, 250 fully vaccinated na po yun. Yan ang sinasabi ko, kumikita na siya. Hindi. Okay. Oh, tama yon. Okay lang yon. Hanggang Paul Pax, dewormal na po yung Oo. B1, Lasota na po Kasi, yun. ang bili namin, 800 pesos ang sisiw. Yeah. Oh. Kaya ganon, kamahal. At saka, may na-experience ako nakikita sa FB, they all check 200. I-compare nyo sa akin, 1 month, 250, fully vaccinated Oh, na. bigay mo number. Ang number ko po, pakisulat na lang po. Dapat meron akong porsyento dyan. Ma'am, tulong na po sa Hindi, kanila. biro lang. Hindi naman ako Pwede naman, ganon. ma'am. Tanungin mo ko, Doc Erwin. Hindi ako ganon. Ako, binibigyan ni Doc Erwin 7 sets. Free. Okay, ma'am, pwede. Pero, nagbibigay ako ng free. Pero, taga-Tarlac lang. Kaya sorry sa inyo lahat. Ang mobile number ko po is 0977-198-0056. Pwede nyo akong i-add sa Facebook, Popoy.Hermosilla. Taga saan po kayo? Location ko po, Taltal, Masinloc, Zambales. Kalapit tayo. Bigay mo sa akin number later on. Matutulungan kita. Yes, ma'am. Yung ibang mga customer ko from LGU, Dasul, kumuha na po sila sa akin. Very good. Mr. Popoy. Meron kang ready to lay? Pwede po bang makabili ng itlog? Opo, sa akin. Ma'am, kailangan ko po mga... 20 pesos per fertile egg. Okay po. Ako po yung, inventor po ako ng incubator. Bigyan mo ako na libre. Ako po si kaibigan Mar Azores sa incubator. Mari-research mo po sa internet. Sige, text mo ako. Aba. Number ng incubator. Halika dito. Yan ang mga sinasabi ko. Dapat, meron akong mga porsyento dyan. Makikita po nyo yan sa Facebook ng Hindi, kaibigan sabihin mo Mar. na yung number mo. Hindi lahat nagpi-Facebook. Ah, Sulat mo na. Sir, doon sa ating, Ito na sa lang, internet ito na lang. natin, pwede pa ba? Hindi na, no? Hindi na po pwede. Sir Ryan, pwede pa bang ilagay yung number na? Hindi na. Sorry. Pakisulat nyo na lang po. so, ito po, 0917-321-6320. Pwede po bang pakipasa nyo na po yung evaluation nyo? Kailangan ko po yung pag-uwi. 0917-321-6320.
Kaibigan Mar Azores Incubator. At wala pang problema yung incubator namin kahit 2 araw na brownout po, okay pa rin po ang itlog. At saka may study rin po ako ng mga itlog, ang itlog po pala, hindi pwedeng masikatan kahit 1 seconds lang ng araw. Di baling mabasa, wag lang masisikatan ng araw. Dahil yung tikling nangingitlog sa palayan, wala silang bubong. Pero napipisa. Okay po, Ano salamat po. Yayaman ka. Pati kayong dalawa. Okay, so our last Ako question. naman, oo. Magandang mapagpalang araw po. Yes, Opo, blessed day. Yung mga beginners po, kumbaga sa pag-aaral, grade 1, Opo. malaking tulong po unang-una na nakahabol ako sa inyo rito. Opo. At kulang po yung pinag-aralan ko eh. Kulang po sa informasyon. Kailan po kaya kayo mauulit? Ma'am, you visit my YouTube, Opo. Free Range Chicken Breeder, Free Range- Range Chicken Layer Production. Chicken layer Yung production. Opo. Eto ngayon, eto na yung title. Wala na yung title. Eto na yung title ng pangalawa. Yung una, Free Range Chicken Layer Production. And then yung pangalawa na, Promotion of Technologies on Free Range Chicken for Meat and Egg Production. Magkakaroon siguro tayo ng ikatlo. Eto, ere na po. Oh, ayan. Kasi taga-Tarlac din po yung aking kumpare Ay, na ganun. nagbebenta rin ng farm. Ngayon nakita ko na idle daw sila, yung binibenta na lang. I-offer po natin ang ating technology. It's a joint venture or I mean, maganda, kamiling Tarlac din po sila. Kaya nga Okay. nakita ko ito, magandang mabigyan sila ng idea at magkaroon ng joint venture or lakbay-aral in that area. Dahil po yun ay malaking tulong, doktora, sa taga-Tarlac. Kung dadayo, yung mga kapwa Pilipino natin, di mas Okay okay. naman, kaya lang may training po kami sa susunod eh. Opo. Kaya lang, iba-ibang area. Katatapos lang po ang Back to Basic, buong Pilipinas po, noong 2018 ay nalibot namin. Ay. Kaya lang, meron na naman special mga regions. They are asking our help. I will be going to Agusan del Sur. Agusan del Sur next week. And then, I think we have CDO na naka-schedule. Puro doon po sa Mindanao eh. Kaya, sorry po. Wala na po bang tanong? Si sir. Depende sa'yo. Okay. Depende sa lifespan ng manok mo at yung sa'yo. Ang karamihan talaga, kung commercial talaga, hello po, 15 months. Nagsimula na mangitlog, magbilang ka ng 15 months. Kal na nila. Yung iba, nagti 3 years. Yung iba, nagpa 5 years, pero pababa na ang production nun. Mga 50% na lang. Depende sa'yo. Kung gusto mo ng 2 years, okay lang. Kung gusto mo ng 3 years, okay lang. Kung gusto mo ng 5 years, okay lang. Pero kung ako sa'yo, before ka na magkal, meron ka ng ready to lay na susunod para dire-diretso yung itlog mo. Kung gusto mo ng ikal ng December, dapat meron ka ng mangingitlog ng June. All right. Logical. Let's give Dr. Beltran another round of applause. Maraming salamat po. So you can reach out to her after... 0920-924-4804. Please call only, no text. Ayun. Marizon. Apo, nandun po sa ating YouTube yun. Ayun. Ah. So, ma'am, ano po ulit? Just for everyone, baka na-miss nila, yung YouTube nila. YouTube, Free Range Chicken Layer Production. Free And range- then, ayun yung una. Marami po kayong matututunan doon. Then second, promotion of technologies and free range chicken on meat and egg production. So, nasa YouTube po yung number ninyo. Number ko, 0920-924-4804. Nagbebenta po kami ng fertile eggs, 20 pesos. Nagbibenta rin pa ako ng day old, 60 pesos only. Pero, wala po kayong mabibili dahil ang dami pong nakalinya. Hindi ko po kayo mabigbibigyan lahat. Pag dumami na po,
Pick up lang po. Hindi po ako nagsisend sa LBC. Sinend ko sa LBC, napisa ka agad dahil na-crack. Alright. Ay di pumunta ka sa Tarlac. Magdala ka ng incubator mo. Oh. Magdala ka ng incubator mo. Palitan ko ng itlog. Ayun, what an offer. So, just to appreciate the time and the extensive knowledge that we were able to get from Dr. Beltran this afternoon, we would like to award her with the Certificate of Appreciation. Allow me to read the citation. The Bureau of Agricultural Research presents this Certificate of Appreciation to Dr. Ma Asuncion G. Beltran for sharing his invaluable knowledge and skills as resource person for the seminar entitled Promotion of Technologies on Free-Range Chicken for Meat and Egg Production during the DA Bar Seminar Series held at the RDMIC Building, Diliman, Quezon City on March 28, 2019. Signed, Bar Director Dr. Nicomedes P. Eliazar.